Dati, di ba, nagpaparunggitan din yan, eh, no? Yeah. Nung araw, ngayon, tinan mo, napakaliit lang talaga ng mundo. Di ba? O ngayon, magkaibigan si Vice, yung Tito Vic and Joey. O, tapos, buti nga, hindi nagkaroon ng EQ. Ano EQ? Buti to, OG, mabait ka pa rin. Bakit? Sa kabila ng mga sinumbat sa iyo, mga sinabi, nagpo-promote ka pa din ng show ni Baby. Marjorie, ba't hindi mo pahintulutan yung mga anak mo? Sila yung may relasyon bilang mag-aama. Hindi ikaw. Hello mga kabdi! Dito po ang inyong mga lingkod. Ito ba si Mama Loy? Sa Papa! Ito naman po si Papa o si Diaz. Ano pa nga ba? Ang lagi niyong hinihilig sa amin. Ichika mo na! Dali! Nakakaloka, Loy. Hoy, bakit Parami ng parami yung mga naniniwala sa atin. Yung mga nakasubscribe din sa atin. Ang bilis umagat ng ating numero. Mag-1M na po. Yay! 1M subscribers po. Ayan. Hindi naman magiging posible yan. Hindi rin naman dahil sa inyo mga naniniwala sa amin. Yung mga naaaliw sa amin. Yung iba kahit hindi naman naaaliw sa amin. At hindi natutuwa sa amin, nakasubscribe. At meron din naman nanonood ito, OG, pero hindi nakasubscribe. Sana mag-subscribe na sila. Kasi nga wala silang YouTube account. Ay, madali lang naman po mag-create. Mag-create na kayo kasi maraming benepisyo, di ba, Nay? Oo, syempre nandyan yung PhilHealth, pag-ibig. Hindi! Yung makaka-comment sila kapag meron silang YouTube account, di ba? Gaya ngayon, naabangan natin yung mga nagko-comment, yung mga nakapanood na ng In His Mother's Eyes. Oo, di ba? Diba? Bongga na, nakakatuwa. Nakakatuwa. Thanks sa lahat po ng nanood ng In His Mother's Eyes. Syempre, nandyan po ang inyong lingkod. Yes! Deli. Ha? At wala ako dyan. Tito OG! Ganon. At kung manonood po kayo, mag-comment below po kayo ha, kung ano po yung experience niyo sa panonood. Oo. Diba? At ano masasabi niyo po sa acting ni Nay OG Diaz? Wala. Diba siyang siya? Siyang siya. Hirap na hirap kaya ako doon. Charot. Kasi yung bakla na naman yung role. Ha? Na-typecast ka na dyan, Nay. Paano yan hirap ng malis niya? Alam mo ang dream role ko? Ano? Mag-iisang tombo. Ha? Ang hirap. Diba? Uy. Pwede naman, lagyan lang natin bebe. Tapos ang pangalan ko. Ano? Lulu. Ha? I love you. Diba? Kapatid ko. Ito, OG, ang dami nagtatanong sa akin kung ipalalabas daw sa abroad. Na may mga OFW na gusto mapanood. Oo, huwag mo na kayong mag-abang ng link. Ng mga pirated link. Okay? Siguro eventually, baka malay sa Prime Video or sa Netflix. Oo. Okay, baka magkaroon din ng mga screening doon na, di ba, sa abroad? Oo, malay natin. Ito na nga, Loy. Diyos ko. Siyempre, alam niyo ng lahat, di ba? Nanalo sa IPO ang Tito Vic and Joey. Yes. Oo, bilang sila yung may-ari ng Itbulaga. Yes. Ang titulong Itbulaga at hindi ang Tape Inc. Oo. At narinig na nga daw ulit for the first time yung awiting ng Itbulaga, di ba? Wala pa rin hanggang hulo, saan ka man ay halina kayo. 1,000, isang tuwa, buong bansa, EAT, Bulaga. Hindi ganun pa rin pala. Sila OG, Josa at Mama Lo. Mama, si Jex at si Brenna. Yeah! Silang lahat ay mga bakla. Talaga ba? Nagbibigay ng ligaya. Dinamay si Brenna, ginawang bakla. Naman hindi ito. Ako naman. Anyway, syempre nagpa-press ko nga ang TVJ. Oo, at doon ay binanggit ni Tito Joey yung parang ano rin daw, parang It Bulaga rin ng It's Showtime dahil sa It. Meron ng S, It's Showtime. Tapos mga kaibigan daw nila si Vice Ganda. Dati, di ba, nagpaparunggitan din yan, eh, no? Yeah. Nung araw, ngayon, tinan mo, napakaliit lang talaga ng mundo. Di ba? O ngayon, magkaibigan si Vice, yung Tito Vic and Joey. Tapos buti nga, hindi nagkaroon ng EQ.
issue. Kala ko may 8U. Kala ko 8 University. Hindi nagkaroon ng issue. Yung pagpunta ni Sharon at ni Alden para i-promote yung family of two nila ni Alden Richards. Saan? Sa Madlang People. Nag-hello Madlang People si Alden, di ba? Siyempre kung matatandaan natin, si Alden ay matagal at na-discovery siya sa Itbulaga. Di ba? Nung tuwing nasa Channel 7 pa, di ba? Pero nung lumipat na sa Channel 5, hindi na sumali si Alden because siya ay kapuso. Sparkle siya. Saka hindi rin siya para payagan na mag-host ng EAT sa Channel 5. Si Sharon Cuneta naman ay pamangkin ni Tito Soto. Dahil si Tita Helen naman ay pamangkin buo si Sharon. Yes. At kung ituring ni Sharon si Tito Soto at ang family ni Tito Sen, ay pamilya rin. Pero alam mo, pag nagpo-promote ka lang talaga ng pelikula, at wala ka namang masamang intensyon, wala ka masamang tinapay, hindi naman dapat talaga iniintriga pa yon o ginagawaan ng issue. Lalo na yan, tinan mo, hindi masyadong naging issue. Yung paglabas ni Sharon at ni Alden sa It's Showtime. Meron na kasi na yung mga nauna Kaya parang pili ko nasanay na yung mga tao, na yung mga kapuso nakikita nila sa It's Showtime, di ba? Tapos yung mga taga It's Showtime makikita na nila sa GMA Studio, di ba na? Gaya ng Station ID, di ba? Na napakaganda! Tumawid talaga yung It's Showtime sa lobby ng GMA Center. Ang Pasko ang pinakamagandang kwento. At itong mga nakikita po natin ngayon, isa sa pinakamagandang kwentong nangyayari sa show business at sa telebisyon, di ba? Na walang imposible na Sino mag-aakalang isang araw? Magkakasama-sama rin pala, di ba? Tsaka wala ng network war, kaya... Wala na. Si Atty. Goso nang nagtapos niya na wala ng network war. At eto na nga, balik tayo sa Itbulaga. Siyempre, parang on behalf of the Tape Inc. ay nagsalita si Paolo Contis naman din. Ano sabi na Na hindi pa raw final ang lahat at legally speaking, hindi pa raw final and executory yung desisyon ng IPO. So, what do you mean, Nay? Yun nga, Loy, mag-aapila pa ang tape sa korte. Siyempre, meron pang hindi naman doon nagtatapos lang doon sa IPO yung issue. Kung hindi i-contest yun ng Itbulaga, ibibigyan na talaga nila yung Itbulaga doon sa kina Tito Vic and Joey. Kung saan bahagi ng desisyon ng ng IPO na ang Itbulaga na title ay pag-aari ng TVJ. So, pero sabi nga ni Paolo Contis, hindi rin naman para sila ay tumigil sa pagbibigay aliw ng entertainment at pagbibigay ng mga surprises sa mga tao. Pero Nay, anong chika? Magko-contest ba? Magko-contest sila. Teka muna, bakit iko-contest? Pailan dyan naman si Paulo. Ano kaugnayan ni Paulo sa contest? Di ka nga ako, Paulo contest. Ba't hindi mo ipili? O nga, Ayun nga. So anyway, hindi natin alam kung saan ito aabutin, pero definitely ito ilalaban daw ng Tape Inc. At ang narinig pa natin, Ko, yung ka na naman sa narinig. Bakit? Di parang kadiyal din yan. Yung mga narinig mo noon na totoo pala. Daga? Ano lang yun? Wala talaga ako sa... Ay, wag na nga. Sabihin mo na. Iba naman yan sa Iba naman yan doon sa may nakarating sa akin May narinig ka naman yan. Hindi. Talaga ilalaban yan Tape Inc. Lalo na kung totoo yung nabalitaan ko. Kung totoo yung nabalitaan ko na syempre hanggang next year pa daw yung mga sponsors na pumasok sa kanila para maging bahagi ng Itbulaga. So, Itbulaga yun. Anyway, hindi naman tayo mga abogado rito, I'm sure may mga lawyers naman or battery of lawyers itong Tape Inc. para ilaban yung kanilang kung para sa kanila ay Tape ang may-ari ng Itbulaga at hindi ang TVJ. Diba? TVJ naman, syempre hindi rin naman papakabog yan. Meron ding battery of lawyers yan.
Basta ang importante, 3 noontime show ang nagbibigay ng kasiyahan sa mga people, sa mga dabarkads, at sa mga kaibig nila. Anyway, sana lang ang nag-aaway lang yung producer. Yung mga artista na involved dito, sana ganun pa rin ang tratuhan nila. Parang trabaho lang, walang personalan. Bakit sinagaw sa tingin ninyo ang mamemersonal sa issue na iyan? Yung mga involved diyan? Ay, pakiramdaman mo na lang kung sino-sino yan. Yung mga mamimersonal, yung mga pero sana naman wala. Ako, yung naman sa wala parang meron yung ibig mong sabihin. Natatraumatize na ako sa mga ganyan-ganyan. Gusto ko. Nakakaloka. Ay, kanina na nasabi mo na 3 mga programa nagpapasaya sa atin, di ba? Noontime. Oo. Eto, hindi siya noontime, pero gusto pa rin niya magpasaya. Sino ito? Kuya Willie Revillame. Oo. Magbabalik siya. Ang Wawawin, pero online. Oo, sa kanyang FB at saka YouTube page. Simula na ng December 18, Lunes hanggang Biyernes, 5 p.m. to 6:30 p.m. Ang bongga. Ayaw pa kabog ni Kuya Will. Oo, siguro naman dapat umpisa na talaga ni Willie at maging consistent siya. Oo, kasi talagang ang digital audience ay inaagaw ng audience ng TV. So, papunta na sa digital. Kaya siguro si Willie nakaisip ng ganyan. Hindi na lahat halos nakakanood ng real time sa TV, di ba? Ayan, okay yan, ganyan, no? Ano na, kaya nangyari dun sa, di ba parang nagkaroon ng ugong-ugong na mapupunta siya ng Channel 4 or Channel 13? Nabalitaan ko rin yan doon. Talaga? Anong balita? Yun nga, wala pa rin akong balita. Kung ano nang latest at update. Ayun. Basta para magbalita si Willie na meron siyang online show. Pwede matuwa na tayo. Yung mga nakakamiss kay Willie. Diba? Ayan na siya, At saka humabol siya na, December 18, maraming mga pamasko yan, di ba? Bongga! Masaya naman ang ating mga netizens. Buti ito, OG, mabait ka pa rin. Bakit? Sa kabila ng mga sinumbat sa iyo, mga sinabi, nagpo-promote ka pa din ng show ni Willie. Abay, yan una, yan ang balita. Pangalawa, tapos na yun Tsaka, didibdibig ko ba yun? Nakasagot naman ako Sinagot ko naman siya. So, hindi ka naman galit kay Kuya Willie? Hindi! Oo. Okay naman. Gusto ko pag nagkita kami, baka magkatawanan lang kami. Tsaka ibabalita natin na may show na. Oo lang yan. Ano ba? Basta makakapagpasaya ng mga tao. I-welcome natin yan. Ako meron dito si Kuya Will sa tindahan natin. Oo, mag-guest sa atin. Yes, Kuya Will! Nakakaloka, diba? Ay, speaking of nakakaloka, ito din yung nakakaloka. Parang hindi lang pala si Dennis Padilla yung hindi makausap yung mga anak niya. Ito din si Kerly Gaspi, hindi pa rin yung nakakausap si Danny Barreto. Oo. Ba't ang sabi ni Kier? Ay, ito na yung nasusulat. Ito na yung sabi ni Kerly Gaspi on his relationship with Dr. Danny Barreto. Sa panayam ni Nelson Canlas. Ang sabi ni Kier? Open yung line! Wala akong sinarado. Nandito lang ako. Kasi naghabol ako. Simula nung bata yan, hanggang tumanda at nagkaroon na ng anak, ako ang naghabol. Pero, katulad ng sinabi ko, paano kayo makikita kung yung hinahabol mo, tumatakbo naman papalayo? Yung hinahanap mo, tago naman ang tago. Diba? Bukas yung linya ko. I'm just here. Alam mo ang number ko, lalo na nga yung may social media na. So, madali na makipag-communicate to reach out. So, naghahabol din pala siya sa anak niya, Nay. Ay, hindi sila nagkakaiba ni Dennis. Oo nga. Ganun yung story. Ganun din ang story, Teka muna dito, OG. Hindi kaya na-brainwash na sila ng nanay nila, kaya ganun ang trato nila sa kanilang ama. Tingin nyo. Ano po? Si Jose may sabi niya na. Wala. Baka lang naman. Kayo naman. Wala akong kinalaman dyan. Theory din siya, ha? Ayaw pa kabog kay Morena at saka kay Jen. Ay, syempre nag-theory. Ako feeling ko lang. Oo. Hindi ko alam kasi una, hindi naman tayo si Marjorie Barreto. Hindi natin alam talaga ang kwento ng mga anak o yung encounters nila
o yung para sa kanila, ito yung nangyari, ito yung totoo, ito yung naganap between them at sa kanilang ama. Oo. Eh, gayong Tito OJ, parang halos pareho sila ng kapalaran ni Derek Padilla at kay Jerry Castillo. Oo nga. Pagka ganon, siguro nga, oo nga. Siyempre magkaiba naman si Dennis at si Kier, no? Posible yung isa, ayaw nilang makita. Yung isa, okay. So ito pareho. Common denominator nila, parang pareho silang naghahabol. Oo, pareho silang naghahabol. Oo. So, ang masisisi na naman dito si Marjorie Barreto. Alamang kekwe. Oo, masisisi siya dyan. Siyempre, noon pa, tinutulak na ng mga tao si Marjorie na, Marjorie, ba't hindi mo pa hintulutan yung mga anak mo, nakitain yung tatay nila. Sila yung may relasyon bilang mag-aama. Hindi ikaw. Siyempre, gano'n na naman ang sasabihin nila na hindi mo dapat pinakikialaman yung relasyon ng anak sa ama niya. Kung kayo na ex mo ang may issue nyo yun. Huwag niyo idadama yung bata. Diba? Posibleng gano'n, no? Pero siyempre, si Marjorie bilang ina, alam niya kung ano ang totoo sa mga kwentong ito. Even yung kids nila. Diba? Kasi diba parang yung mag-iina parang okay nang wala silang ama. Kung mapapansin mo and I'm sure napapansin nyo rin yan, ano? Parang okay na kami, buhay na kami nang wala si Dennis. Bilang tatlo kami magkakapatid ng ama namin si Dennis. Parang okay na rin si Danny Barreto. Bilang may sarili na akong pamilya at hindi ko kailangan ng tatay ko. Kaya hindi ko alam saan ba nanggagaling ito talaga? Oo nga, Nay. Ang tagal na natin hinihintay na magsalita si Miss Marjorie, ano? I'm sure magsasalita rin naman si Marjorie. Ang tagal-tagal na. Bino mo, naghiwalay na lahat yung, Katniel, hindi pa rin natin siya narinig. Kaya mo. Bukas naman yung tindahan natin. Parang maniniwalagin na din ako. Oo nga. Anyway, hintayin natin magsalita si Marjorie. Saka tayo mag-conclude or mag-opinion dahil narinig na natin yung magkabilang panig. Yes. Diba? Ay! Nakita mo na a few days ago, yung bagong look ni Catherine Bernardo. Oo. Yung orange yung buhok. Kaya, oo. Diba? Nung totoo pag sinabi nila na yung mga babae, pag nagbabago ng buhok, may pinagdadaanan. O kaya, meron silang gustong patunayan. Gusto mag-move on. Pagkatapos ng lahat. Saan pa nagpapagupit? Ang ganda ng hair niya, kulay orange. Yeah! Anong niya, caption niya doon? Sana daw makilala pa siya ni Santa. Diba? Oo. Habang hinahagilap din naman ng iba si Daniel Padilla. Si Daniel naman ay bumisita sa mga leukemia fighter patients. Ayan ay kuha ng COA alerts naman. Kung saan sinabi rito na his eyes can't lie. Ano kaya ibig sabihin mo? Pero nakita ko yung mga pictures niya. Masaya naman siya. Pero parang malungkot din yung mata niya, Noy. Hindi, yung eyebags lang ang malungkot. Ha? Gaga. Hindi talaga yung mata niya. Parang malungkot yun. Maano lang, siguro pagod, ganyan. Pero at least, yung mga ganitong pagkakataon na bumibisita siya sa mga cancer patients, di ba? Kung nakikita niya, di ba? Parang, bakit ba ako kailangan malungkot? Samantalang ito na may mga cancer, pero masasaya sila. Correct. Na nakita lang nila ako, abot-abot ang ngiti nila sa tenga. Diba? Pero may pinagdadaanan sila. Mas mabigat ang pinagdadaanan ng itong mga cancer patients na to kaysa sa akin. So, blessed pa rin naman ako. Siguro ganun ang sinasabi ng mata ni Daniel. Ang importante ay moving on na pareho yung dalawa. Ang masaklap, yung mga naniniwalang sila yung magtatagal at sila yung ending. Yun nga, karamihan doon hindi pa rin nakaka-move on. Pero ang dami nag-aabang Kung makikita ba ang Katniel doon sa ABS-CBN Christmas Special? Umayag naman sila, kahit hindi sila magkasama. Sa isang number. Otherwise, pag nasa isang production number lang sila, talagang titingin ng mga tao kung magtitingin sila, o magtatabi, o magdidikit ng katawan nila. Yun ang ating aabangan. Sa tingin mo na, magre-renew pa sila ng kontrata nila sa ABS-CBN? Ako, I have this feeling, na magre-renew sila. Sa management contract sa Star Magic,
Malamang, pipirma pa rin sila sa Star Magic. Eh, akala ko nilipat na siya kay ano nga. Just mo sa chat. Hindi, ako feeling ko lang naman. Pipirma pa din naman. Kasi pwede rin namang Loy, pwede rin namang co-manage. Kung mag-entertain talaga sila ng ibang outside force, to co-manage with Star Magic. Parang ikaw at saka ang Star Magic and Raisa. Pwede rin ganon. Pero kung sold ka naman na sa Star Magic, solo na lang Star Magic, magmamanage. Hintayin natin, baka naman mali kami. Ala, ayan ka na naman sa baka mali. Ayaw na nilang maniwala. Alam mo, ang chip-chip niyo. Sa totoo lang, na tuloy ako. Basta, parang dyan ka nata-typecast. Sabihin na naman, ba't ka nagbabalita na hindi confirm? Kaya namin hindi sinasabi na confirm. Hindi pa to confirm. Ito lang yung nabalitaan namin. Hanggat hindi nangyayari. Malabo ba yun? And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, sa mga hindi pa namin subscriber. Dapat dumagdag na po kayo para mabilis kami maka 1 million subscribers. Dahil madali lang po, i-click nyo lang po yung subscribe button na nandyan sa ibaba. At kung nabigyan pa ang aming episode na ito, kayong komento sa lahat ng aming chika, i-comment nyo na below, click ang like button, at pwede mo i-click ang notification bell. Dahil kaya kayo una-una manonotify na meron kaming latest update. At syempre pa ang kanya-kanya namin channel. Yes, sana manonood at subscribe po kayo sa channel ko. That's Mamalot, M-A-M-A-L-O-I. At nandyan pa yung vlog ko kasama si Papa Piolo Pascual! Para sa Malyari. Ayan, di ba? At sana po, follow nyo rin po ako sa aking social media accounts sa Facebook at saka po sa Instagram. Ayan po, konti na lang po, magpo 5,000 followers na ako. Konti na lang talaga. Josa. At syempre po sa lahat po ng aking social media account, Josa Poco. At maraming salamat po sa Dr. JC Solis by Gorgeous Smile. Yes, thank you, Doc JC! At sa Ideal Vision. Diba? Grabe. At sa Anong Salamin. At mga nagtatanong po bakit ang ganda daw ng hair ko, ayan po, dyan lang po yan sa Tomas Malto, sa Headway Verify. Yes! Happy anniversary! 36th anniversary, Sir Nick! Yan! At syempre, pinabati rin natin si Romer Gutierrez Hanso. Yes! Excited na siyang makita kayong dalawa. Kami din, Sir Romer! Syempre si Romer ang tagapagtaguyod ng RCC Staffing Solutions USA. Kung saan yung mga teachers po dito, yung mga hotel service staff dito, ay ipapadala niya doon kasama ang pamilya sa New York, sa Alaska, basta sa USA. Diyan lamang po kayo kumunay sa RCC Staffing Solution USA Facebook nila. Okay? We'll see you, Sir Robert! On Christmas! At syempre pa, maraming salamat sa Coco Pandan. Rice. Kung saan ito inaamoy mo pa lang ang bigas, amoy pandan na. Lalo na pag sinaing mo yan, yung bagong hango, Diyos ko po, pandan na pandan ang amoy. Yan, ang kanin namin kanina na Tito Oji. Diba? Coco Pandan. Basta may nakalagay dyan, mutya, XTN rice. Yan po yung original. Ang daming kasing pepe. Ayan. At syempre pa, maraming salamat. Numero 11, Bar and Restaurant. Yan sa number 11, Scout Madrinian. Ayan. Kung gusto nyo po ng mga exclusive na pagtitipon, naubusan kayo ng mga restaurant, or mga function halls, venues for your parties, dyan lang po. Ang sarap-sarap magluto ng mga chef nila, Waechos. I-try nyo, sobrang sarap. Pwede nila i-customize yung gusto nyo. Kasi naman, mga chef talagang galing sa iba-ibang bansa. Yes, Grabe yung black pancit nila. Correct, diba? Pati yung sisig nila. Tapos ko pati yung asado pork. Oh my God. Diba? Try nyo yan, ha? At syempre, ang aking panayan kay Robby Domingo. Sa kanyang mga pinagdadaanan. Natalo ko pala si Robby Domingo. Sa pera, ilang milyon ang kanyang ang nawala sa kanya.
nakakaloka sa OGDS Inspires po yan, ha? At syempre sa December 8, ngayong gabi po, nandun po ako sa Samsung Hall dyan sa BGC. Yes. Oo, guest po tayo kay Marisa Sanchez. Ayan, no? Oo, may poster. Marisa may Sanchez. poster. May Valentine's in December. Ayan, si Ronnie Liang, surprise guest. Jay and the Guzman, Wilbert Cross, Jeffrey Hidalgo, Dingdong Abansado, and yours truly, OG Diaz. Diba? December 8, 8 p.m. po yan. Ayan po yung contact number para sa mga tickets. Okay? Yeah. Ngayong gabi na po yan. Baka naman. At ito naman po ulit ang inyong lingkod, Papa o si OG Diaz, na laging nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, wag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi ninyong inihilit sa amin? Ichika mo na! Dali! Hello, my friends! Sir Ronald Bersola! Yes, ma'am! Yes! Ko, parang si Lex na rin. Bumati agad ng Merry Christmas. Para ako ang unang bumati sa inyo ng Merry Christmas. At ikaw ang unang nasa likod namin na naka-duster. Yes! Ginawang summer in December.